ang isang Christoph Garcia ba ipinakita ang lahat sa Love at the End of the World? Ay, abangan nila yan. Do you receive indecent proposal? Madalas yan. Kano ang pinakamalaking value na inoffer sa isang Christoph Garcia? Nag-offer siya ng Hi, Christoph Garcia! Magandang gabi sa'yo, Christoph. Hi, kumusta? Magandang gabi din. Ayan, kamusta ka na? John Valencia. Yes, correct. So, thank you. First of all, I would like to say thank you for saying yes to this virtual interview today. Maraming salamat. Medyo terno yung background natin, no? Blue, diba? Feeling ko nandito lang sa tabi tapos naglagay ka lang ng lights dyan sa ano. Kaya nga. Baka ibig sabihin, Christoph, we are meant to be. Ayun. So, Christoph, alam natin you are from Pampanga, di ba? Yes po. So, can you tell us, paano ba ang isang Christoph sa buhay sa Pampanga way back when you were growing up? Ako, di naman nagbago hanggang ngayon. Sobrang simple lang. Tapos, alam naman natin sa Pampanga, medyo mahilig kaming magluto dyan. Ako especially, mahilig ako magluto. Ayun, namana namin kay Lola. Ganyan. At dahil na din sa pinag-aralan ko din siya sa college. Ayun. Medyo mahilig talaga akong magluto bukod sa pag-arte. Ayan. So, ano ang specialty ng isang Christoph Garcia? Dati nung nasa school pa ako, pinapractice ko yung iba't ibang luto. Siyempre, mga international cuisine, ganyan, Asian. Pero dahil nga sa Pampanga sikat yung sisig, ganyan, isa yan sa specialty ko. Sisig, ganyan, adobong tahong, iba-iba. Depende sa request. Nagdala ako before niyan sa Showtime at nagustuhan nila. Paano ka ba nalinya or napasok sa showbiz? Is it Showtime ang nag-open sa'yo sa showbiz? Kasi di ba nag-Bidaman ka nag-finalist ka ng Bidaman, di ba? Nag-Bidaman po ako. Pero before sa Showtime, nagagawa na po ako ng commercial, print ad, ramp modeling, extra. Alam mo yan, umi-extra ako sa mga teleserye sa both networks. So, nung nasa Bidaman na time, medyo nagamit natin yung konting experience natin. Can you tell us your journey sa Bidaman? Di ba, isa ka sa mga finalists, pero ang dami nyo dun talagang sinala kayo. And how was your journey all throughout the competition? Ay nangyari sa akin, sinuwerte lang din ako kasi minado ko na magagaling talaga yung mga nakalaban ko nung weekly. So, hindi ko alam kung makakapasok talaga ako. Sinuwerte lang talaga ako, kaya nakapasok ako sa weekly, tas nakapag-advance tayo sa grand finals. Ay ilang buwan din ako naghintay bago ako naisalang kasi madaming workshops yung pagdadaanan mo bago ka nila isalang sa TV. Tapos, yung iba kahit na natapos na sila sa workshop, may chance pa din na hindi maisalang. Depende sa hinihingi nila sa specific na round na ito ng contest. Parang kasi every week, hindi pare-pareho yung personality na nilalagay nila. Yung tatlo, merong basta iba-iba. Tapos ayun, dapat pasok ka dun sa hinahanap nila na isa. Kasi kami lahat na 21 na Bidaman, kung mapapansin mo, iba-iba din kami. Hindi kami pare-pareho. Meron nalilinya sa comedy, mga ganyan. Yan. So, behind the competition pala, parang talagang may screening pa before ka isalang sa competition sa TV. Sobrang higpit, sobrang hirap ng contest kasi bago ka maisalang sa TV, madami ka na rin makakalaban bago ka isalang. Talagang pinilahan talaga siya. Ano yung mga naging sacrifices mo para makapasok sa showbiz? Una sa lahat, madaming sakripisyo kasi di naman ako galing sa mayaman or may kayang pamilya. Breadwinner ako, kaya sobrang yung isa-sacrifice ko yung kalagayan ng pamilya ko. Isa-sacrifice ko yung magiging future namin kasi sa akin sila umaasa. Ngayon, kung hindi ako sinuwerte, pati sila madadamay. So, kailangan ko talaga laging magkaroon ng magandang desisyon sa buhay. Ayan, para
okay sila. At ayun, sinuwerte naman na nakapasok tayo. Bilang isang breadwinner, paano nung nagkaroon ng pandemic? Kasi 'di ba hindi lahat may project. As a breadwinner, ano yung mga talagang nagpurso ka to help your family? Ako naman na sa awa ng Diyos, simula nung nagka-pandemic, hindi na stop yung mga projects. Parang isa ako sa mga mapalad na artist na may trabaho pa rin kahit papaano. At ayun, madami nga sa mga kapamilya natin ang nawalan ng trabaho dahil nga sa pagkawalan ng franchise, tapos may pandemic pa. Kaya sobrang thankful ako kay God kasi kahit paano may pumapasok sa akin, non-stop naman siya. So, di masyadong apektado pa din. Aside from showbiz, meron ka bang parang small business or may family business ka bang itinayo just to sustain during the pandemic? Ayan, aside from showbiz, talagang sobrang love ko yung nagsiserve ako sa barangay namin, ganyan. Dati kasi ako barangay kagawad. Tapos ngayon, kahit pa paano may naipon ako from showbiz talaga, meron ako naipatayo sa lugar namin. Small business lang, like parisan, ganyan, na yung kapatid ko, siya yung pinagkatiwalaan ko na i-manage yun. Yung mga naipon mo while you were working and nag-start ka sa showbiz, nakapagsimula ka na rin ng business ngayon. Yes po. At the same time, napagtapos ko naman yung pag-aaral ko dahil din sa showbiz. Is it a culinary or HRM? Kasi di ba yes, linya ng BS HRM siya. Paano mo na napagsabay? Kasi very important sa'yo talaga na matapos mo yung pag-aaral mo aside from doing showbiz. Ayan, napagsabay ko naman kasi para ko naman love yung ginagawa ko. Kahit pa paano yan, kailangan mo lang talaga ng malakas yung katawan mo, mag-take ka ng vitamins, tapos yung guidance ni Lord. May mga na-sacrifice ako nung college, like may binigay kasi sila sa akin position na parang president ako ng buong HRM department. Tapos mga ilang months ko siya nagagawa ng maayos. Tapos may biglang pumasok na racket na ganyan, sunod-sunod mga projects. And kailangan ko siyang i-let go. So, ayun, isa sa mga pinakamahirap na decision na ginawa ko kasi apektado lahat noon, nung mga panahon na yun. So, medyo karoon ka ng problema sa school during that time? Di ako nakapasa din sa pagiging cum laude dahil may napabayaan din akong isang subject dahil nga nasasabay siya lagi. Oo, but still, it is an achievement kasi hindi lahat ng nag-showbiz talaga nagtatapos ng pag-aaral. Sometimes, di ba, when they go to the show business, tumitigil sila sa pag-aaral. But in your case, education is very important to you. So, bakit napakahalaga na matapos mo yung education mo kahit na nasa showbiz ka na? Para sa akin kasi, iba pa din yung may natapos ka. Kahit ano man yung mangyari sa showbiz, may fallback. Kaya yun yung inisip ko nung bata pa ako. Kasi grade 2 pa lang ako, pangarap ko na talaga mag-artista. Yung goal ko talaga is mag-artista. Pero kailangan ko makatapos. Talagang bata ka pa lang, nag-audition ka na? Or nag-ano ka na ba? Nag-PTR, ganyan? Bata pa lang ako sa mga pageants, ganyan. Nag-model din. Tapos, nag-start ako mag-audition nung, 19. Mga ganyan. Kasi Pampanga pa ako, medyo malayo. So, nag-pageant ka din? Naging Mr. Guagua, Pampanga. Mr. Guagua, Pampanga. So, ba't hindi mo tinuloy-tuloy yung pageantry? Nagdiretso ka na sa commercial and showbiz? Kasi, yung pangarap ko talaga mag-artista, hindi maging nagpa-pageant. Ayun. Saka, feeling ko, kulang yung height ko for international pageants kasi 5'9" lang ako. So, hindi talaga siya posible para sa akin na ituloy-tuloy ko. Feeling ko, para sa akin, mas pinakamatas na para sa akin yung nakuha ko na sa town lang, ganyan. Sapat na sa akin yun. Tapos, ayun, mas gusto ko talaga, showbiz. Nung after ng Bida Man, after nung nakapasok ka na sa showbiz, what are the other shows na napuntahan mo? Or before yung Love at the End of the World? Kasi pag-uusapan natin yung Love at the End of the World maya-maya. But before that, nalinya ka na ba sa ibang indie film or pelikula? May mga nagawa akong 2 movies na bit role.
bago mag-Bida Man. After Bida Man, yung first na project na binigay sa akin, sa MMK, tapos sa I Want TFC, yung Ampalaya Chronicles, presents Me and Mrs. Cruz. Parang second lead ako doon ni Paulo Angeles, saka ni Miss Ina Raimundo. Tapos, kasabay siya ng Kumusta Bro, the series. Tapos, ayan, natapos na din namin siya. Tapos, eto, I Love at the End of the World. Speaking of Love at the End of the World, so is this your first BL series or na napasok ka sa ganitong tema ng series? Actually, meron na ako nagawa sa Kumu. Kaso lang siya, live stream. Parang we're doing it live, acting, mga ganun. Parang theater, take one lang, ganyan. Nakaabot siya tayo ng mga 8 episodes. Tapos, may tinip kami nga yung Kumusta Bro, the series. Pero, mas mauunang lalabas itong Love at the End of the World kesa doon. So, technically, itong Love at the End of the World yung first official BL series ko na gagawin talaga. Can you tell us about your character dito sa Love at the End of the World? Ayun, ako dito si Ben. Anak ng general, only son ng general, favorite son. May kaya sa buhay. Tapos lahat ng pangarap ng tatay niya hindi matutupad ng anak dahil nga hindi niya kaya. Kasi hindi siya straight. Mahihirapan siyang mag-out sa daddy niya. At abangan niyo kung paano niya ipaglalaban yung karapatan niyang mabuhay at umibig. Iba to. How do you internalize? So how do you relate to your character as an actor? Ayun, pinag-aralan talaga namin siya. Like 1 month yata yung preparation namin para dito. Tapos nagkaroon kami ng workshop sa sexual chemistry. Ginawa ko 2 weeks yata akong umarte bilang Ben. Kasi si Ben dito ay sad, depressed. Si Christoph kasi makulit at masiyahin. So medyo opposite kami ng personality ni Ben. Kaya nagpaka-Ben muna ako ng 2 weeks kahit sino yung mga kausap ko, Ben ako, kaibigan, ganyan. Tapos nung nasa set na, ako na si Ben. Mas madali kasi pag ganun. In-internalize mo siya in 2 weeks. So, talagang in character ka kahit sa mga kaibigan mo. Yes. Ganito din ako sa ibang mga project na nagawa ko. Ano yung unforgettable scene mo dito sa series na sa tingin mo kailangang abangan ng mga viewers natin? Hindi siya unforgettable para sa akin, pero sa partner ko, unforgettable para sa kanya. Kasi first time niyang ginawa yon, may pinaka-invest ako sa kanya. At di ko alam kung paano iti-take ng mga tao. Kasi lahat ng nakapanood nung behind the scene, iba-iba yung naramdaman nila, hindi pare-pareho. Like, ito nalibugan niyan, ito nandire. Yung isa, basta ayok mag-spoil, pero iba-ibang naramdaman nila. Ay, parang nakita ko to, ito ba yung pinasubo mo ang daliri mo? Oo. Pa lang yun, level 1 pa lang yun nung level 1 pa lang. Is it your first time also to do an on-screen kiss sa isang lalaki? Sa isang lalaki, oo. First time na may mahalikan ako si Sam. On-screen. At balita ko, Christoph, dito, hindi lang pasilip. Parang lahat ipapakita. Ang isang Christoph Garcia ba ipinakita ang lahat sa Love at the End of the World? Ay, abangan nila yan. Pero para sa akin yun na talaga lahat. Bilisan lang yung mga mata. Pero ayan, may makikita naman. Kailangan mabilis ang mga mata. Being like hottie, hunk sa Instagram and sa social media, definitely you're receiving messages from a lot of people. Do you receive indecent proposal? Ayan, madalas yan. Hindi naman sa pag-ano. Pero madalas like everyday, ganyan. Tapos iba-iba yung offer nila, ganyan. Pero natutuwa naman ako kasi na-appreciate nila ako. Nakakataas ng confidence. Kano ang pinakamalaking value na in-offer sa isang Christoph Garcia? Uy, nakakahiya pero baka billion ba to? Char. Baka sabihin, sino ba yan? Ba't ang mahal? Parang ganun. Eto, nag-offer siya ng resort sa Palawan na business doon sa house and lot, mga ganun. Too good to be true, pero posible na gawin niya kasi sobrang yaman. Talaga? Pero kikitain ko naman yung someday. Kaya
Nagpapasalamat naman ako sa kanila, pero ayun, hindi talaga kaya. Ano to, yung nag-offer ng resort and business, is it for just one night or para maging official na akin ang Christopher Garcia? Ayun, hindi siya one night eh. Ano siya, yung parang relationship yung hinahanap niya. Commitment ang hanap. Commitment, oo. Meron din namang ng overnight. Mga nasa 200 lang yung maximum. Pero meron nag 2 million na isa. 2 million? Grabe. Para ka nang nanalo sa isang reality show, diba? Sabi ko, ano ba yan? Sino ba naman ako para ng ganun, di ba? Parang nakakaano. How was it working with Direk Shandy? First time mo bang siyang makakatrabaho? Oo. At si Direk Shandy, sobrang cool niyan. On and off cam. Sobrang love namin siya as director and friend kasi magkaiba eh. Same lang ang babait, pero nasa-separate niya yung iba yung kulit dito, iba yung kulit doon. Pero yung respect na din pa rin. Plus, sobrang fan ako ng direct ni Shandy. Direct Shandy kasi nagugulat ako every day. May pinapakita siyang bago, nagugulat ako. Natatawag ko siya na genius lagi. So, paano kanya napao na Christoph dito kailangan hubad talaga? Bago pa lang naman namin in-accept itong project na latag naman na maayos. At sobrang na-excite ako. Na-excite kami na gawin siya kasi may puso nung pinresent sa amin ni Direk Shandy. Buong puso niya nilagay niya dun sa presentation. Kaya sobrang na-believe kami, nakaka-excite, magandang project. At sobrang sulit na gawin yung mga yan. Kasi kailangan talaga. Plus, nagtiwala ako sa kanya. Kasi sabi ko, baka hindi ko pa kaya kasi wala akong experience sa ganito. I mean, experience na maghubad pa ng ganyan. Yung iba pa mga hinihingi ng character. First time ko talaga siyang ginawa. Pero, they promise naman na they will guide me. Lalong-lalo na si Direk. Kaya, nagtiwala lang ako sa kanila. Nagawa namin ng maayos. Nung ginagawa mo yung love scene, syempre dahil talagang wala kayong suot, hindi ka ba tinablan na parang medyo may tumayo, ganyan? Thank God, wala talaga. Kahit yung partner ko, wala. At ayun, di naman siya tumayo. Kasi pagka nasa scene ka, sex scene man yan, gul-gul scene, or kahit anong mga scene, pakit na scene, hindi kasi ikaw yun eh. Nakakalimutan mo yung ikaw. Ako kasi nakakalimutan ko yung sarili ko. Kapag ka nasa scene ako. Tapos pag narinig ko na yung cut minsan, na di pa ako nakakabitaw. Pero kaya din siguro hindi naman din tinablan kasi ginagawa niya siya ng professional, trabaho lang. May respect sa bawat isa. May tiwala ka sa partner mo at sa director. Talagang nile-let go mo si Christoph. Talagang in character ka. So, kaya ganun yung epekto sa'yo. Kasi nakita ko yung Red Band trailer. Talagang grabe yung ano lang yun parang headshot lang yun na talagang iba yung acting nyo, talagang dalang-dala at talaga naman parang may lumalabas talaga doon sa Red Band trailer. Bilang isang aktor, ano yung natutunan mo sa journey mo doing Love at the End of the World? And madami akong natutunan na, alam mo yun, yung meron pala akong mga bagay na kayang gawin na hindi ko na-expect na kaya ko. At na-push talaga ako ni Direk. At na-challenge ako sobra dito sa Love at the End of the World. Madaming first na ginawa ko dito. Kaya parang nabinyagan ganun. Saka magagamit naman talaga sa mga future projects. You can invite everybody, Christoph, to watch out for Love at the End of the World. Kailan ba to ipapalabas at saan namin to mapapanood? Mapapanood nyo po ang Love at the End of the World sa December 30 sa Gaga Ulala yan, guys. Official na yan sa Gaga Ulala. Sana supportahan nyo kami kasi sobrang pinagandaan namin to. Matagal namin siyang ginawa, ginastosan. Lahat, buong puso, lahat ng effort binigay namin sa project na to. At for sure naman talaga mag-enjoy kayo, lahat ng emotion maramdaman nyo dito. Mababaliw lahat na iba guys, per episode yung makikita nyo. At the same time, kayo bahala kung paano nyo siya i-connect. Tapos, sobrang iba yung kwento nito, guys. Mag-enjoy kayo. Talagang pinaghandaan. Kaya naman subscribe na sa Gaga Ulala, Love at the End of the World on December 30th, guys.
Abangan niyan ang storya ni Ben at syempre ang lahat ng mga characters ng Love at the End of the World. So, Christoph, before kita i-let go tonight, dito sa Off Cam with Truly Asia Diaries, meron tayong quickie. Kailangan mag-quickie muna tayo. Pero, may quickie tayo dito. Para lang tong fast talk, so sasagutin mo lang ang aking mga mabilis na tanungan. Ayan, ready ka na ba? Christoph, boxers or brief? Boxers wala. Anong size ng brief ni Christoph? Large. Large? Ayan, large. Wait, ilan? Yeah, large yan. Medium, medyo large. Ay, grabe. Ayan. How long do you sleep at night? Minimum of 8 to 9 hours lagi. Oh, in fairness sa nagso-showbiz, mahaba na yung 8 to 9 hours. So, good job ka dyan, Christoph. Sexiest part of your body? Sabi nila yung eyes ko daw kasi parang nangaakig. Pero kung wala sa mukha, anong parte ng katawan ang sexy kay Christoph? Sabi mahaba daw yung torso. Ano yung torso dito? Hindi to? Oo, tama. Sabi so, yun daw nagpapasexy sa akin, mahaba daw. Ayan. May iba pa pang mahaba bukod sa torso. Yung legs. Yung legs. So, ano naman. Trim or shave? Single ako, so trim lang. Trim. Sabagay, kahit naman hindi shave. Hindi ako na shave. Makati. Trim Makati. Lang. Pero are you a grower or a shower? Ano yun? Yung mo, grower ba siya habang tumatagal, palaki ng palaki? O shower siya na malaki na agad, umpisa pa lang? Ay, di ko alam. Parang di ko alam. You have both? Ayan. Grower na shower, parang ganon. Ayan. Ay, di ko alam. Wait, this is so revealing, guys. Kung magiging putahe ka, anong ulam ang isang Christoph Garcia? Sizzling hot sisig. Hindi, gusto ko lang sisig. Everyone's favorite siguro. Oo. Ilang beses ka umiinom ng water sa isang araw? Ayan, meron na akong parang budoy jug na ganito. Budoy jug ba tawag doon? Pero pag ginagamit tawag sa akin, budoy. So, i-claim ko na, malaki talaga siya. Dapat maubos siya hanggang bago matulog. Yun yung lagi everyday water intake ko. Ano ang unang parte ng katawan mo ang hinahawakan mo pag gising mo sa umaga? Mata. Ginagan. Mata. Ayan. Mata naman pala. You were a virgin until the age of? 21. Late na masyado. Pero 21. After birthday ko. 21, para legal. Late bloomer pa na rin, Cristo. Mas legal pag 21 eh. Sa akin. Ayan. So, sex or Wi-Fi? Hirap pumili. Wait. I can live without Wi-Fi. So alam na natin ang sagot. Tama. The best day for sex? Anytime, any day. Anytime, any day. Describe your sex life in one word. Ano ba? Surviving. Surviving. Ayan. Surviving hot. Ang sex life ng isang Christoph Garcia. May word ba na yun? Hindi ko alam. But thank you so much, Christoph, for your time today. And of course, ito na nga ang ating final question for Off Cam with Truly Asia Diaries. Kukumpletuhin mo lang naman ang sentence na ito. I am Christoph Garcia and... I am Christoph Garcia and I'm happy, satisfied, and blessed. Ayun. Thank you so much, Christoph. Yan nga, ang tunay na buhay sa likod ng camera. This is Off Cam with Truly Asia Diaries. Great things starts with humble beginnings. Taking every step one at a time to reach your destination. And always remember that your focus determines your reality.